Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, aking tatalakayin ang wastong gamit ng mga salita. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang madalas ay hindi nagagamit ng wasto at naipaliliwanag ang kahalagahan ng wastong paggamit ng mga ito. Nagagamit ng wasto ang mga salita sa pagbuo ng malinaw at mabisang pangungusap at nakalilikha ng mga dialogo na nagpapakita ng organisado, angkop at wastong paggamit ng mga salita. Wastong gamit ng mga salita. Ipinaliwanag ni Manaol na gramatika ang tawag sa agham na tumatalakay sa mga salita at kanilang ugnayan. Ito ang nagsisilbing kaayusan ng salita o sa pagbuo ng mga pangungusap at organisasyon ng mga ideya. Ang wastong pagkakasunod-sunod ang gampanin ng gramatika sa pangungusap. Ito ang nagbibigay diin sa tamang pagpapakahulugan sa bawat ideya o kaisipan. So, ibig sabihin, ayon kay Manaol, ang gramatika isang agham na nag-aaral kung paano nagkakaugnay ang mga salita. Hindi lang basta listahan ng mga salita ang gramatika. Ito ay ang sistema na nagbibigay ayos sa mga salita para makabuo tayo ng malinaw at maayos na pangungusap. Sa simpleng salita, ang gramatika ay parang blueprint o plano sa pagbuo ng mga pangungusap. Kung susundin natin ang tamang blueprint, makakabuo tayo ng malinaw at epektibong komunikasyon. Sa bahaging ito ay tatalakayin ang wastong gamit ng mga salita. Ano ang gamit at kahulugan nito sa pangungusap? Narito ang mga halimbawa. Nang at nang. Gamit ng nang. Ginagamit na pangatnig sa hugnayang pangungusap bilang panimula ng katulong na sugnay na di makapag-iisa. So, ginagamit ang nang upang simulan ng isang katulong na sugnay o dependent clause. Sa isang hugnayang pangungusap, ang katulong na sugnay ay hindi kayang tumayo ng mag-isa bilang isang kumpletong kaisipan. Halimbawa, nang ako'y umalis, natutulog pa ang mga bata. Sa pangungusap na ito, ang nang ako'y umalis ay ang katulong na sugnay na nagpapaliwanag kung kailan natutulog ang mga bata. Sa ikalawang halimbawa, ang programa ay nagsisimula na nang dumating ang panauhing tagapagsalita. Sa pangungusap na ito, ang nang dumating ang pangunahing tagapagsalita ay nagpapaliwanag kung kailan nagsimula ang programa. Sa ikatlong halimbawa, nakarating ako sa bahay nang biglang umulan. Ang nang biglang umulan ay naglalarawan ng pangyayari na kasabay ng pagdating sa bahay. Kalawa, ginagamit bilang katumbas ng pinagsamang na at nang. Ginagamit ng nang bilang pinaikling forma ng na at nang sa pangungusap. Halimbawa, kailangan nang matapos ang gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Sobra ng taas ang presyo ng mga bilihin. Sa halimbawang ito, mababasa naman natin na ang unang nang ay katumbas na at nang. Ibig sabihin, na at nang matapos. At ang ikalawang nang ay katumbas din ng na at nang. Ibig sabihin, na at ang taas. Ikatlo, ginagamit bilang kasing kahulugan ng upang o para. So, ginagamit ng upang ipahiwatig ang layunin o dahilan ng isang aksyon ng katulad ng salitang upang o para. Sa unang halimbawa, masikhay sa pag-aaral ng makapagtapos na may karangalan. So, ang nang makapagtapos ay nangangahulugang upang makapagtapos o makapagtapos. Sa ikalawang halimbawa, kailangan magbanat ng buto ng ikay umasenso. Ang nang ikay umasenso ay nangangahulugang upang ikay umasenso o para ikay umasenso. Kaapat, ginagamit sa pagsasabi ng paraan o sukat, pang-abay na pamaraan at pang-abay na panggagano. Ang nang ay ginagamit upang ipahayag ang paraan ng paggawa ng isang bagay o sukat or dami ng isang bagay. Unang halimbawa sa pamaraan, sinuntok
ng nakatalikod si Anghelo. Ipinaalam ng nakatalikod ang paraan kung paano sinuntok si Anghelo. Sa ikalawang halimbawa, panggagano. Tumaba ng todo si Clara dahil malakas kumain. Ipinaalam ng todo ang sukat o antas ng pagtaba ni Clara. Ikalima, ginagamit na kasing kahulugan ng noong. Ibig sabihin, ang nang ay maaari ring gamitin bilang kapalit ng salitang noong na tumutukoy sa nakaraang panahon. So, pwede yan siya. Unang halimbawa, nang gabing iyon ay dinala si Martha sa ospital. So, katumbas ito ng noong gabing iyon. Sa ikalawang halimbawa, gabi ng paslangin si Attorney Reyes. So, yun na halimbawa ay katumbas ito ng noong paslangin. Gamit ng nang na ng. Una, ginagamit bilang pantukoy. Ang nang ay ginagamit bilang pantukoy ng layon or direct object o kaganapang simuno or subject complement sa Ingles sa isang pangungusap. Udang halimbawa, ang babae ay bumili ng tinapay para sa bata. Ang nang tinapay ay tumutukoy sa layon ng pandiwa. Yun ang bumili. Sa ikalawang halimbawa, nagdala si Lina ng hinog na mangga. Ang nang hinog na mangga ay tumutukoy sa layon ng pandiwa na nagdala. Ikalawa, ginagamit bilang pang-ukol na ang katumbas sa English ay with. Ang nang ay ginagamit din bilang isang pang-ukol na ang katumbas sa English ay with o by means of. Ginagamit ito upang ipahayag ang kagamitan o paraan ng paggawa ng isang aksyon. So, sa unang halimbawa, binuhusan niya ang bata ng mainit na tubig. Ang nang mainit na tubig ay tumutukoy sa kagamitan o paraan ng pagbuhos. Sa ikalawa, pinalo ni Mang Andoy ng mahabang kahoy ang aso. Ang nang mahabang kahoy ay tumutukoy sa kagamitan na ginagamit sa pagpalo. Ikatlo, ginagamit bilang pang-ukol ng katumbas ay sa. Ang nang ay ginagamit bilang isang pang-ukol na kung saan ang direksyon o patutunguhan ay tinutukoy. Sa kontekstong ito, katumbas ito ng salitang sa. Halimbawa, pupunta ng silid-aklatan ang mag-aaral. Ang nang silid-aklatan, tumutukoy ito sa patutunguhan na maaaring palitan ng sa silid-aklatan. Sa ikalawang halimbawa, magsisitungo ng Baguio ang mga turista upang magbakasyon. Ang nang Baguio ay tumutukoy sa lugar na patutunguhan ng mga turista na maaaring palitan ng sa Baguio. May at mayroon. Ginagamit ang may kung ang sumusunod ay pangalan or noun sa Ingles. Halimbawa, may bisitang darating mamaya. 'Di ba ang bisita? Ito ay isang halimbawa ng pangalan. Sa ikalawa naman, may taong natutulog sa kubo. Ang tao ay pangalan. Obvious naman, hindi ba? Ikalawa, pandiwa o verb. Ginagamit din ang may kapag ang sumusunod na salita ay isang pandiwa o verb. Halimbawa, may kumakain sa kusina. So, ang kumakain ay isang pandiwa, action word. Ikalawang halimbawa,
May ibibigay na regalo kay Marilu. Ang ibibigay ay pandiwa. Ikatlo, pang-uri o adjective. Ginagamit ang may kapag ang sumusunod na salita ay isang pang-uri, naglalarawan sa pangalan. Halimbawa, may bagong damit akong natanggap. Ang bago ay ang pang-uri na naglalarawan sa damit. Sa ikalawang halimbawa, may mabigat na problema si Mang Hulyo. Ang mabigat ay pang-uri na naglalarawan sa problema. Ikaapat, panghalip na paari o possessive pronoun. Ginagamit din ang may kapag ang sumusunod na salita ay isang panghalip na paari, nagsasaad ng pagmamay-ari. Halimbawa, sa unang halimbawa, may kanya-kanya tayong mga hamon sa buhay. Ang kanya-kanya ay panghalip na paari. Ikalima, pantukoy na mga. Ibig sabihin, ginagamit ang may kapag ang sumusunod na salita ay ang pantukoy na mga. Halimbawa, may mga mamahaling sasakyan ang mga panauhin. Ginagamit ang mayroon kung ito ay sinusundan ng panghalip na palagyo. Ginagamit ang panghalip na ito upang palitan ang pangalan ng nasa pangungusap. Ito ay tumutukoy sa isang o mga tao na hindi direktang tinutukoy sa pangungusap. So, ibig sabihin, ginagamit ang mayroon kung ito ay sinusundan ng isang panghalip na palagyo. Ang panghalip na palagyo, ginagamit ito upang palitan ang pangalan na nasa pangungusap at tumutukoy sa isang o mga tao na hindi direktang tinutukoy sa pangungusap. Halimbawa, mayroon tayong takdang aralin sa susunod na pagkikita. Ang tayo ay panghalip na palagyo. So, kung nalilito kayo, ang mga halimbawa ng panghalip na palagyo, ako, ikaw, ka, siya, o siya. Kapag maramihan o dalawahan, kita, tayo, kami, kayo, at sila. Ikalawa, sinusundan ng isang kataga. Ginagamit ang mayroon kapag ang sumusunod na salita ay isang kataga, tulad ng din, rin, pa, lang, at iba pa. Halimbawa, mayroon palang gaganaping pagpupulong ang mga guro. Ang pala ay isang halimbawa ng kataga. Kalawa, mayroon ding pagdiriwang sa buwan ng sining. Ang din ay isang kataga. Ikatlo, ginagamit sa patalinghagang pakahulugan. Ibig sabihin, ginagamit ang mayroon sa mga kontekstong patalinghaga o idiomatikong ekspresyon. Halimbawa, si Mang Delfin ay mayroon sa kanilang bayan. Ang mayroon dito ay nangangahulugang siya ang pinakamayaman, maimpluwensya, o kanang nakakaangat sa kanilang bayan. Isa yon sa patalinghagang paraan ng pagpapakahulugan. Kung at kung.
Ang kung na KUNG ay pangatnig na panubali at ito'y ginaganap sa hugnayang pangungusap. Ibig sabihin, ang kung ay ginagamit bilang isang pangatnig na panubali o subordinating conjunction sa Ingles na nagpapahiwatig ng kondisyon. Karaniwan itong ginagamit sa hugnayang pangungusap. Halimbawa, kung nakikinig ka na sana ay hindi magagalit ang iyong regalo. Ibig sabihin sa halimbawang ito, ang paggalit ng regalo ay nakadepende sa kondisyon ng pakikinig. Gamit ng kung. Panghalip na panaong ko at inaangkupan lamang ng nang. Ang kung ay nabuo mula sa panghalip na panaong ko at inangkupan lamang ng nang. Ibig sabihin, ang kung no ay tumutukoy sa pagmamay-ari o sa pagkakaugnay sa salita. Halimbawa, gusto kong makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Dito, ang kung ibig sabihin, gusto ko na makatapos. Gusto niya daw makatapos. Sa ikalawang halimbawa, nais kong magkaroon ng maginhawang buhay. Ibig sabihin, nais ko na magkaroon ng maginhawang buhay. So, ulitin ko, ang kung na KUNG ay para sa kondisyon, habang ang kung ay nagpapahayag ng pagmamay-ari o pagkakaugnay sa ko. Kung nalilito kayo sa kondisyon ay sa KUNG na kondisyon, ang kondisyon ay tumutukoy sa kalagayan, sitwasyon o estado ng isang tao, bagay man o pangyayari. Subukin at subukan. Una, subukin. Sa Ingles ay to test. Ay nagbibigay ng kahulugang pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas o kakayahan ng isang bagay o tao. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng eksperimento o pagsubok para malaman ang kalidad o kakayahan ng isang bagay. Halimbawa, subukin natin kung masagot mo ang tanong na ito. So, ang halimbawa ngayon ay tumutukoy para malaman kung may kakayahan ka bang sagutin ang tanong. Sa ikalawang halimbawa, subukin natin ang sabon na ito kung talagang nakakaputi ng balat. So, ibig sabihin, sisiyasatin o itetest ang bisa ng sabon kung ikaw ba ay masusunog, puputi, iitim, depende. So, ang subukin ay to test. Nangangahulugang pagsusuri o pagsisiyasat. Kalawa, subukan o to spy on. Ang salita subukan ay nangangahulugang pagtingin upang malaman ang ginagawa ng isang tao o mga tao. Ito ay tumutukoy sa pagmamasid o pagsilip ng palihim sa isang tao o grupo ng tao. So, sa halimbawa, subukan natin kung ano ang ginagawa ng mga bata sa loob ng kwarto. So, for example, kung ikaw ay may kapatid, titingnan mo sila sa loob ng kwarto kung ano yung ginagawa nila, ano yung mga aktibidad na ginagawa nila, kung sila ba'y naglalaro, natutulog, madami pa. Sa ikalawang halimbawa, maaga akong aalis sa bahay at susubukan ko kung naglilinis ang mga mag-aaral sa likod ng paaralan. So, halimbawa, ako isang guro. Aalis ako sa aking bahay at titingnan ko or susuriin ko ang aking mag-aaral sa likod ng paaralan kung sila ba ay naglilinis. So,
pinagmamasid mo sila o tinitingnan mo kung ano yung ginagawa ng mga mag-aaral. Kasunod, sundin at sundan. Una, ang sundan, follow and advise, ay nangangahulugang sumunod sa payo o pangaral. So, ang salitang sundin ay nangangahulugang sumunod sa payo o pangaral. Ito ay tumutukoy sa pagsunod ng mga tagubilin, utos o aral. So halimbawa, sundin mo ang utos ng iyong magulang. So ibig sabihin, kapag ikaw ay may kapatid or kaibigan, pagsasabihan mo ang iyong kaibigan na sundin mo ang utos ng iyong magulang. Na ibig sabihin ay sumunod ka sa sinabi o pinayo ng magulang. Kalawa, ang mga patakaran ng paaralan ay kailangang sundin ng bawat estudyante. Ang ibig sabihin ay sumunod sa mga alintuntunin ng paaralan. Kalawa, ang sundan, or sa English, follow where one is going, follow what one does, ay nangangahulugang gayahin ang ginagawa ng iba. Ang salitang sundan ay nangangahulugang gayahin ang ginagawa ng iba o sumunod sa isang tao patungo sa isang lugar. So halimbawa, susundan ko siya sa palengke. Ibig sabihin yan, pupunta ka rin sa palengke at lalakad sa likod niya. Ikalawa, sundan mo ang paraan ng pagbuburda niya sa damit. So, ibig sabihin, kapag sinabihan kita, ang nais kong gawin mo ay gayahin ang kanyang pamamaraan sa pagbuburda. Sundan mo, kumbaga. So, ulitin ko, ang sundin ay para sa pagsunod sa payo o patakaran, habang ang sundan ay para sa pagsunod sa pisikal na lokasyon o paggaya sa ginagawa ng iba. Sunod, hagdan at hagdanan. Ang hagdan o stairs ay mga baitang na inaakyatan at binababaan sa bahay. So, halimbawa, mula sa ika-4 na palapag, mabilis na bumaba si Lorna sa hagdan. So, tinutukoy nito ang sarili ng mga baitang na kanyang binababaan. Kanang murag, kuan bitaw siya tabla. Kabalo naman siguro mo, no? So, yon. Kalawang halimbawa, inakyat ni Mario ang malaking puno sa pamamagitan ng hagdan. So, tinutukoy ang ginamit niyang serye ng hakbang o baitang upang makaakyat. Kalawa, hagdanan o stairways. Tumutukoy sa bahagi ng bahay kung saan kinalalagyan ang hagdan. Ito ay ang buong istruktura o espasyo na kinapapalooban ng hagdan. So, halimbawa, bagong ni Karen ang bagong piling paso malapit sa hagdanan. So, ibig sabihin, tinutukoy ang lugar o espasyo sa bahay kung nasaan ang hagdan. Kalawa, maganda at magarbo ang hagdanan ng bahay ni Mayor Gonzaga. Wow! Tinutukoy ang kabuuang disenyo at istruktura ng lugar kung saan hagdan. Okay? Sa madaling salita, no, ang hagdan ay bawat baitang, kanang kumbaga step siya ba? Habang ang hagdanan ay ang lugar o istruktura kung saan matatagpuan ang mga baitang. Pahirin at pahiran. So, ang pahirin, kung sa English pa, ay to wipe, ay nangangahulugang pag-alis ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpunas. So, ito ay tumutukoy sa pagtanggal o paglinis ng dumi, mga likabok, pawis o anumang bagay na nakakabit sa kasuluk-sulukan ng ibabaw ng isang lugar o bagay. So, halimbawa, pahirin mo ang alikabok sa mesa.
So, ang aksyon ay pagtanggal ng alikabok. Ikalawa, pahirin mo ang pawis sa noo ng bata. Ang aksyon ay ang pagtanggal ng pawis. Obvious naman, di ba? Ikalawa, pahiran or to apply, ilagay, kumbaga. So, ang pahiran ay ginagamit sa dalawang paraan. Una, kahulugang lunan, bagay o bahagi ng lunan o bagay na pinagkukunan. Sa kahulugang ito, ang pahiran ay tumutukoy sa lugar, bagay o bahagi ng lugar o bagay kung saan mo ilalagay ang isang bagay. Ang kahulugang paglalagay ng kaunting bagay, karaniwan sa bahagi ng katawan ng tao. So, ito ay tumutukoy sa paglalagay o pag-apply ng kaunting substansya, karaniwan sa balat o anumang bahagi ng katawan. So, halimbawa nito, yung makeup, yung skincare, ganun. Halimbawa, pahiran mo ng floor wax ang sahig ng tabla upang kumintab. So, ang aksyon ay paglalagay ng floor wax sa sahig. Ang paan ng bata na namamaga ay pahiran mo ng langis. So, ang aksyon ay paglalagay ng langis sa paa. So, sa simpleng salita, ang pahirin ay pagtanggal o pag-alis, habang ang pahiran ay paglalagay o pag-a-apply. Gets? Next ay operahin at operahan. So, una, operahin ang gamitin kung ito ay tumutukoy sa tiyak na bahagi ng katawang titistisin. So, gagamitin ng operahin kung ito ay tumutukoy sa tiyak na bahagi ng katawang titistisin. Ibig sabihin, ang direktang object na pandiwa ay ang particular na bahagi ng katawan na sa ilalim sa operasyon ka ng kuan ba ka ng operahan good ka kanang kailangan gyud lang kanang naay ukbon sa imong lawas. So, halimbawa, operahin sa baga si Christine sa darating na Sabado. So, ang baga, ang tiyak na bahagi ng katawan na uoperahin. Kalawa, ginagamit naman ang operahan kung tumutukoy ito sa tao at hindi sa bahagi ng katawan. Sa kasong ito, ang tao ang direktang object ng operasyon o siya ang sasailalim sa operasyon. So, for example, ang mata ng lalaki ay uoperahan sa makalawa. Ang matandang lalaki ay sasailalim sa operasyon. Obvious naman. So, sa madaling salita, ang operahin ay nakatuon sa bahagi ng katawan na titistisin, habang ang operahan nakatuon sa tao na sasailalim sa operasyon. Next, pinto at pintuan. Ang pinto o door ay bahagi ng daanan na isinasara at binubukas. Ginagawa ito upang ilagay sa pintuan, samantalang ang pintuan o doorway ay ang kinalalagyan ng pinto. Ito rin ang bahaging daraanan kapag bukas ang pinto. So, ang pintuan ay bahagi ng daanan kung saan kinalalagyan ang pinto kung asa gibutang ang pultahan. Ang door ay ang bahagi ng daanan na isinasara at ibinubuksan. So, kumbaga, maudyon na siya ang mismong panel na gawa sa kahoy, bakal o salamin. Halimbawaan ng sa pinto. Bago kayo matulog, siguraduhin na nakasira lahat ang mga pinto. So, tinutukoy ang mismong panel o yung kahoy na isinasara. Sa pintuan, halimbawa ng pintuan, mga bata, huwag kayong humarang sa pintuan. So, tinutukoy nito ang espasyo ng daanan. Or, laing example, umalis kayo sa pintuan na makapasok ang mga bisita. So, tinutukoy ang espasyo na kinalalagyan ng pinto o ang mismong daanan. So,
Sa maikling salita, ang pinto kay mao jud na ang mismong panel or kanang kahoy na frame ang forma na mga design na nalalak siya, nagsasara, maabli. Ang pintuan kay mo ng espasyo o balangkas kung saan nakakabit ang pinto at ang daanan mismo. Yan siya. Walisin at walisan. So, ang walisin or to sweep the dirt, tumutukoy sa bagay. Samantalang, tumutukoy naman sa lugar ang walisan, to sweep or clean the place or area. Halimbawa sa walisin, bago ka pumasok sa paralan, walisin mo muna ang mga kalat sa kusina. Sa walisan naman, mga bata, walisan ninyo ang silid-aklatan. So, kuan siya na siya specific, no? Or kundi, samahan mo akong walisan ang likod ng bahay. Next ay pakiusap, ipakiusap, at pakiusapan. So, ang pakiusap ay ginagamit sa pangalan o noun. Ito ay tumutukoy sa gawa o aksyon ng paghiling o pag-apila. Halimbawa, ang pakiusap ng mga mag-aaral ay dininig ng punong guro. So, ang gawa ng paghiling ng mga mag-aaral ang tinutukoy. Sa ibang halimbawa, mahalaga ang pakiusap ng mga magsasaka sa Pangulo ng bansa. Ang paghiling ng mga magsasaka ang mahalaga. Ang ipakiusap, ginagamit kung ang ibig tukuyin ay bagay, gawain, tungkulin, pahintulot at iba pa. So, ito ay isang pandiwa na nangangahulugang hilingin o ipaabot ang isang bagay o aksyon sa pamagitan ng pakiusap. So, halimbawa, ipakiusap mong hindi na niya lulukuhin ng mga mahihirap. So, ang hindi niya lulukuhin ng mga mahihirap ay ang bagay na ipinakiusap. So, sa next na halimbawa, ang mga nakaraang pangyayari ay pakiusap mong huwag na niyang isipin. So, ang huwag na niyang isipin ay ang gawain na ipinakiusap. Ito na. Pakiusapan. Ang pakiusapan ay ginagamit kung ang tinutukoy ay ang taong nilalapitan o hinihingan ng pabor, tulong o anumang pakiusap. Ginagamit kung ang tinutukoy ay ang taong nilalapitan o hinihingan ng pabor, tulong o anumang pakiusap. Ito ay tumutukoy sa aksyon ng direktang pakikipag-ugnayan sa isang tao para sa isang pakiusap. So, ang halimbawa nito ay ang pakiusapan mo ang ating guro na bigyan niya tayo ng palugit sa pagpasa ng proyekto. So, ang guro ang taong nilalapitan ng pakiusap. So, ang pakiusapan ay ginagamit kung ang tinutukoy ay ang taong nilalapitan o hinihinga ng pabor. So, pakiusapan no kay mo ni siya ang mga tao nga imong ginaduulan bitaw or pangayuan nimo ng pabor or kanang mga kagtabang or sa man na klase na hangyo. So, ito ay tumutukoy sa aksyon ng direktang pakikipag-ugnayan sa isang tao para sa isang pakiusap. Halimbawa, pakiusapan mo ang ating guro na bigyan tayo ng palugit sa pagpasa ng proyekto. So, ang guro ang taong nilalapitan ng pakiusap. Sunod ay magsakay at sumakay.
Ang magsakay ay isang pandiwang palipat o transitive verb. Nangangahulugan ito na ang pandiwa ay may tuwirang layon o direct object na tumatanggap ng kilos. Ibig sabihin, mayroong inilalagay o isinasakay. Halimbawa, magsakay na kayo ng mga gulay sa motorsiklo. So, ang mga gulay ang tuwirang layo na isinasakay. Ibang halimbawa, tulungan mo akong magsakay ng kahoy na panggatong sa jeep. So, ang kahoy na panggatong ang tuwirang layon na isinasakay. Ang sumakay naman ay ang pandiwang katawanin o intransitive verb. Nangangahulugan ito na hindi na nangangailangan ng tuwirang layon upang mabuo ang kahulugan dahil kumpleto na ang kahulugang ipinahayag at kayang tumayo sa sarili. So, ito ay tumutukoy sa aksyon ng tao na mismong lumulan sa isang sasakyan. So, halimbawa, sumakay sa eroplano ang mag-ina papuntang Maynila. So, ang mag-ina ay ang mismong lumulan sa eroplano or mismong sumakay. Kalawa, nakita ko si Binibining Reyes na sumakay sa bus. So, si Binibining Reyes ang mismong lumulan sa bus o sumakay. Sa madaling salita, ang magsakay ay ginagamit kapag may inilalagay o isinasakay na ibang tao o bagay. Habang ang sumakay ay ginagamit kapag ang paksa or ang subject mismo ang lumulan sa sasakyan or sumakay. So, din at daw, rin at raw. So, una, ang mga katagang din at daw ay ginagamit kung ang sumusunod na salita ay nagtatapos sa katinig o consonant words na maliban sa W at Y. So, ito ang pangunahing tuntunin sa pagpili ng pagitan ng din at daw at rin at raw. Halimbawa, para sa din, magkakaroon din ng patimpalak sa pag-awit sa aming paaralan. So, ang salitang nang ay nagsisimula sa katinig na N. Diba? Kalawa, binabalak din ni Elisa na mag-aral sa ibang bansa. So, ang salitang ni ay nagsisimula sa katinig. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin ay din. No? Tapos, halimbawa, para sa daw, binabanggit daw sa kanya ang planong maligo sa dagat. So, ang salitang sa ay nagsisimula sa katinig na S. Yan. Nakatanggap daw siya ng regalo mula sa matalik na kaibigan. Ang salitang siya ay nagsisimula sa katinig na S. So, ginagamit lang natin ang din kapag nagsisimula ang kasunod na salita na nagtatapos sa katinig. Sunod ay magsakay at sumakay. Ang magsakay ay isang pandiwang palipat o transitive verb. Nangangahulugan ito na ang pandiwa ay may tuwirang layon o direct object na tumatanggap ng kilos. Ibig sabihin, mayroong inilalagay o isinasakay. Halimbawa, magsakay na kayo ng mga gulay sa motorsiklo. So, ang mga gulay ang tuwirang layo na isinasakay. Ibang halimbawa, tulungan mo akong magsakay ng kahoy na panggatong sa jeep. So, ang kahoy na panggatong ang tuwirang layon na isinasakay.
Ang sumakay naman ay ang pandiwang katawanin o intransitive verb. Nangangahulugan ito na hindi na nangangailangan ng tuwirang layon upang mabuo ang kahulugan dahil kumpleto na ang kahulugang ipinahayag at kayang tumayo sa sarili. So, ito ay tumutukoy sa aksyon ng tao na mismong lumulan sa isang sasakyan. So, halimbawa, sumakay sa eroplano ang mag-ina papuntang Maynila. So, ang mag-ina ay ang mismong lumulan sa eroplano or mismong sumakay. Din at daw, rin at raw. Una, ang mga katagang din at daw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa W at Y. Ito ang pangunahing tuntunin sa pagpili sa pagitan ng din at daw at din o daw at rin at raw. Halimbawa para sa din. Magkakaroon din ng patimpalak sa pag-awit sa aming paaralan. Ang nang ay nagsisimula sa katinig na N. Sunod, binabalak din ni Elsa na mag-aral sa ibang bansa. Ang salitang ni ay nagsisimula sa katinig na N. So, magagamit lang natin ang din kapag nagsisimula sa katinig na N. Ang sa daw naman ay halimbawa, binanggit daw sa kanya ang planong maligo sa dagat. Ang salitang sa ay nagsisimula sa katinig S. Kalawang halimbawa, nakatanggap daw siya ng regalo mula sa matalik na kaibigan. So, ang salitang siya ay nagsisimula sa salitang S. Sa madaling sabi kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa W at Y, ang gagamitin ay din o daw. So, mga katinig, di ba? Alam niyo naman yung mga katinig. Yung B, alam niyo na yan. So, ang susunod naman ay ang mga katagang rin at raw. Ang mga, sana yun. Sorry. Ang katagang rin at raw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at sa malapatinig na W at Y. Halimbawa, patinig, vowel yan siya, A, I, U, ganon. Halimbawa para sa rin, siya rin ang isang napiling kalahok sa pagsulat ng tula. Ang siya ay nagtatapos sa patinig A, kaya rin ang gagamitin. Ang rin, ay kalawang halimbawa, ikaw rin ang masasaktan kapag pinayagan mong lokohin. Ang ikaw ay nagtatapos sa malapatinig W. So, applicable ang rin. Sunod, bumili rin siya ng bagong sasakyan. Ang bumili ay nagtatapos sa patinig I. Saraw, halimbawa para saraw, kasama raw siya sa naparangalan. Ang kasama ay nagtatapos sa patinig A. Sunod, nangako raw si Susan na patawarin ang kaibigang manloloko sa kanya. Ang nangako ay nagtatapos sa O. Sunod, tunay raw na pinagpala ang taong mapagkawang gawa. Ang tunay ay nagtatapos sa malapatinig Y. So, sa madaling sabi, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig A, I, O sa malapatinig na W at Y, ang gagamitin ay rin o raw. So, yon.
magbangon at bumangon. Ginagamit ang magbangon na kasing kahulugan ng magtayo, magtindig o magtatag. Ito ay tumutukoy sa pagbuo o pagtatag ng isang bagay tulad ng organisasyon, struktura o isang prinsipyo. Halimbawa, ang opisyal ng barangay ay magbabangon ng isang organisasyon. Ang layunin ay tulungan ng mga pamilyang naghihirap. So, ang ibig sabihin ay magtatatag sila ng isang organisasyon na makakatulong sa mga pamilyang mahihirap. No? So, ang magbangon ay may kinalaman sa pagtatag o pagbuo ng isang bagay na abstrakto o konkreto. Ang bumangon, ginagamit naman ang bumangon bilang kasing kahulugan ng gumising. So, ito ay tumutukoy sa pag-angat ng katawan mula sa pagkakaupo o pagkakahiga. Karaniwan pagkatapos matulog, di ba? So, halimbawa, maagang bumangon si Martha upang ihanda ang mga paninda. Ang ibig sabihin ay maaga siyang gumising. No? So, ulitin ko, ang bumangon ay may kinalaman sa pagkagising o pag-angat ng katawan mula sa pagkakahiga. Tungtong, tuntong, at tuntun. So, ang tungtong ay ginagamit bilang panakip sa palayok o kawali. So, siya tumutukoy sa takip ng kaldero, kawali o anumang lutuan. No? Halimbawa, hinahanap ni Celso ang tungtong ng kanyang palayok. Ibig sabihin, ang takip ng palayok. Ang tuntong naman, tuntong di ay na siya, ay nangangahulugang pagyapak o pagtapak sa anumang bagay. So, for example, kung sa Bisaya pa, tuntong, ay wala. Tungtong dito. So, ang tuntong ay nangangahulugang pagyapak o pagtapak sa anumang bagay. Ito ay tumutukoy sa aksyon ng paglalagay ng paa o pagtapak sa isang bagay o lugar. Halimbawa, iwasan mong tumuntong sa maliit na mesa at baka masira. Ibig sabihin nun ay huwag tapakan ang mesa. Sunod ay ang sanayon. Natuntun. Tungtong, tumuntong, natuntun. So, natuntun ay ang natuntun or tunton, paghahanap sa bakas o pinagmulan. For example, hindi ko matuntun or natuntun ang bahay ng nilipat ng aking kaibigan. Ibig sabihin na hindi niya mahanap ang bakas o lokasyon ng bahay. So, sa madaling sabi, ang tungtong ay takip ng lutuan, ang tuntong pagtapak o pagyapak, ang tuntun o natuntun ay ang paghanap sa bakas o pinagmulan. Mga talamak na pagkakamali sa social media. Ayon sa author, sa aming pagmamasid sa mga post ng mga kabataang tulad ninyo sa social media, lalong-lalo na sa mga memes sa Facebook, napansin namin ang mga sumusunod na talamak na pagkakamali. Una, paggamit ng niyo sa halip na ninyo o niyo na may apostrophe. So, halimbawa, hindi mo man kadugo, pero ang turingan niyo sa isa't isa ay pamilya. So, ang niyo, walang salitang niyo. Ang tamang salita ay ninyo o kaya naman niyo na may apostrophe. Upang mas maunawaan natin, ang ninyo ay isang panghalip panao na plural at ginagamit bilang panauhan sa pangungusap o bilang pananda ng pagmamay-ari. No? Ang nyo na pinaagli ng anyo ng ninyo,
ginagamit sa informal na usapan o pagsusulat. So, ang maling paggamit ng niyo ay maaaring dahil sa kung paano ito binibigkas sa ilang tao, diba? Kaya na may mga, kumbaga ka na magkabulbulol or yungit. Ngunit sa formal na pagsusulat at maging sa tamang paggamit ng gramatika, mahalagang tandaan na ninyo o niyo, N na may apostrophe, Y-O, ang wasto, hindi ang niyo. Sunod, ang paggamit ng sayo sa halip na sa iyo o sayo na may apostrophe. So, halimbawa sa maling paggamit, para sayo ang laban na to. Tandaan, walang salitang sayo. Ang tamang salita ay sa iyo o kaya naman sa iyo. Ang sa iyo ay ang tamang pagkakabit ng pang-ukol na sa at ng panghalip panao na iyo. Ito ay nangangahulugang for you o to you sa Ingles. Ang sayo na pinaikling anyo ng sa iyo, karaniwang ginagamit to sa informal na usapan o pagsusulat, no. So, maaaring magamit sa yung mag-chat-chat, mag-text, no. Informal siya. Ang maling paggamit ng sayo ay marahil dulot ng pagbigkas at pag-assume na ito ay isang buong salita. Ngunit ayon sa tuntunin ng wika, ito ay dapat na dalawang magkahiwalay na salita o pinaikling anyo nito. So, ako po din mismo, mali po din kung magamit ani. So, now I know. Next, number 3. Iba pang kahulugan na pagkakamali tulad ng sakin, satin, samin, nako, kuna. Halimbawa, ikaw na ang para sakin. Ang kantang ito ay para satin. Doon tayo magkita samin, nagising nako. Alam ko na ang iyong lihim. So, tandaan natin na walang salitang sakin, satin, samin, nako, at kuna. Ang mga tamang salita ay sa akin, sa kin, sa atin o satin, sa amin o samin na may mga apostrophe, nako na pinaikli sa na, ako, at ko na. Para mas mapalalim ang ating pag-unawa, tulad ng sayo, ang maling salitang ito ay bunga ng pagdurugtong ng pang-ukol na sa at na sa panghalip o iba pang salita. Ang tamang anyo ay ang paghihiwalay ng mga ito o ang paggamit ng apostrophe para sa pinaikling version. So, sa akin ay magiging sa akin na may apostrophe. Tinanggal ang letrang apple. Nangangahulugang to me o for me. Sa atin, tinanggalan ng litrang A at gipulihan siya og apostrophe. Munang nasatin, pinaikli. Nangangahulugang to us o for us, inclusive. Inclusive lang kanang kita lang nakabalo or para sa atua. Ang sa amin, pinaikli ang sa amin, may apostrophe, nangangahulugang to us o for us, exclusive na siya. Ang ako or nako kay kuan na siya, pinaikling na ako. For example, gising na ako. Ano siya? Ang ko na ay ang kombinasyon ng ko at na. Example, alam ko na. Hindi ko na gayod na walay space. Wala yan, bawal yan. So, mahalaga ang pag-alala sa mga tamang forma ng mga salitang ito para mas tumpak at malinaw na komunikasyon sa Filipino. Sunod, pagsasama ng dalawang magkasunod na enklitik tulad ng nalang, parin at na naman.
So ito kadalasan natin talaga ito makita sa social media, lalo na yung hindi talaga first wika ang Filipino, no? So may ganun talaga. So halimbawa, sa panahon ngayon, sahod na lang ang hinihintay buwan-buwan. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hito na naman tayo. So, tandaan natin, ang magkasunod na enclitic o salitang paningit ay dalawang salita. Kaya, wag natin silang pag-isahin. Ang tamang baybay kung gayon ay instead na lang na walang space ay magiging na lang. Ang parin. Magiging parin. Kanang nana siya yung mga space ba, dili siya digkit-digkit. Na naman. Gayon din ang paraw, narin, naraw, nalamang, nalang, panaman, naba, paba, ako pa ba. Char. Upang mas maunawaan, ang mga enclitic ay ang mga kataga na walang sariling kahulugan, ngunit nakadadagdag ng diin o kulay sa pangungusap. So, ang ilan sa ilahan kay na, pa, lang, din, urin, daw, uraw, ba, naman. Kapag magkasunod ang dalawang enclitic, hindi dapat pagsamahin sa isang salita. Dapat silang baybayin bilang dalawang magkahiwalay na salita. Halimbawa, na at lang ay magiging na lang. Hindi na lang. Pa at rin ay pa rin. Hindi pa rin na. Walay space. No? So, medyo libog siya. So, ito ay isang mahalagang paalala para sa wastong gramatika at baybay ng mga salitang Filipino. Kalima, maling gamit ng salitang kana. Ano pa yun? Palang kaba. Kaba na kinabahan. Okay. Sure. Pinapakita sa mali dahil. Per 5, maling gamit ng salitang kana, palang, kaba. Halimbawa, saka ka na magyabang kapag hindi ka na umaasa sa magulang mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sang-ayon ka ba rito? So, tandaan ulit natin na ang kana ay pagpapaikli ng salitang Amerikana, no? Kana. Kung Amerikano, kano. Ang tamang gamit ng kana ay ng kana sa pangungusap ay kana na may space, panghalip na ka at enclitic na na. Ang palang ay enclitic na pala na kinabitan ng pangangkop na ng ng. Ang tamang gamit ay palang may dalawang enclitic na pa, at lang na nagpapaikli ng lamang. So, nagets? Ang kaba, tumutukoy sa damdaming nangangamba o fear. Ang tamang gamit sa pangungusap ay kaba, panghalip na ka at enclitic na ba. Para mas maunawaan nating lahat, ang pag-iisa ng mga salita tulad ng kana, palang at kaba ay isang karaniwang pagkakamali yun. Mahalagang tandaan na kani sila ay dapat bulag na mga salita o enclitic na dapat bigkasin at isulat ng magkahiwalay. No? Especially pag sa formal na gyud ng mga sulatin, dapat yun correct ang atong spelling paggamit ng words, labi na sa Filipino kay na mas lisod ang Filipino for me. Sure, nasingit. Okay, sa madaling sabi, sa halip na kana, na Amerikana, kana, gamitin ang kana. Kana. Kung ang ibig sabihin ay you already o you know, ang Amerikana, ang tamang kahulugan ng isang salitang kana. Na.
Sa halip na palang, gamitin ang palang na may space. Kung ibig sabihin ay just yet o only. Sa halip na kaba, na fear, gamitin ang kaba na may space. Kung ito ay tanong tungkol sa you. Ayos ka lang ba? Ay, mali dahil. Mayroon ka ba? Char. So, kasi ang kaba naman tumutukoy sa emosyon o takot o pangamba. Salamat! Pantig at palapantigan. Ang pantig o silaba ay isang unit na tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Bawat patinig na a, i, o, u ay isang patinig, samantala may mga pagkakataon ng isang patinig ay kinakabitan ng katinig upang maging pantig. Dagdag pa, may mga pantig na maaaring magkaroon ng higit sa 2 katinig, lalo na sa mga salitang hiram. So, ang pantig o silaba, isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Ito ang batayang unit ng pagbigkas sa isang salita. So, bawat patinig ay isang pantig. Ito ang pinakasentro ng bawat pantig. So, may mga pagkakataon na isang pantig ay kinakabitan ng katinig upang maging pantig. Dagdag pa, may mga pantig na maaaring magkaroon ng higit sa 2 katinig lalo na sa mga salitang hiram. Ito ay karaniwan sa mga salitang galing sa ibang wika na inaangkop sa Filipino. In short, ang pantig ang saligang tunog na bumubuo sa isang salita at ito ay palaging may kasamang pantig. Una, kayarian ng pantig. Alinsunod sa sinusundang paliwanag, ang pantig ay maaaring binubuo ng isang pantig o isang katinig at isang patinig, o 2 o mahigit pang katinig at isang patinig. Sumusunod ang mga kayarian ng pantig sa pagsulat ng simbolo at kinakatawan ng P ang patinig at K ang katinig. Kayarian ng pantig. So, mga halimbawang salita. Una, kay pantig. Halimbawa, A. Sunod, katinig, patinig. Diba, kabantay mo kaning B. Katinig mo na siya ang I. Patinig. Ang B, katinig. Ang I, patinig. Diba, kipi. Pag mag-una ang patinig, ang sunod yun niya kay katinig. No? So, pat-pat. Ki-piki. Diba, kabantay mo? Katinig, patinig, katinig. Sa plak-plak. PLA. Katinig, P-L, katinig, A, patinig. Ang arm. Patinig, katinig, katinig. Pag isa ang kuan, patinig, katinig, patinig, katinig, katinig. Tapos, ang kiki-piki kay PLAN, katinig, katinig, patinig, katinig. Ang kiki-piki, example, chart. Diba? Katinig, katinig, patinig, katinig, katinig. Shorts. Katinig, katinig, patinig, katinig, katinig, katinig. So, daghan sila, no? Libog. So, ang mga halimbawang ito, no, kay nagpapakita kung unsa nabuo ang mga pantig sa wikang Filipino. Apil na ang mga kanang salitang gihuram bitaw na pwedeng mahimong mas komplikado ang structure sa
katinig o patinig. So, number 2, pagpapantig ng mga salita. Ang pagpapantig ay paraan ng paghati sa isang salita alinsunod sa mga pantig na ipinambuo dito. Nakabatay ito sa grafema o nakasulat ng mga simbolo. Halimbawa, ube, diba? Kita kanang murag nagbahin na nila muna ang gitawag na grafema. So, narito ang mga ilang tuntunin. Pagpapantig ng mga salita. Una, kapag may magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong pang-una, panggitna at pandulo, ito ay inihihiwalay na pantig. Halimbawa, aakyat. So, aakyat, di ba? Na may kuan, kibali, tulo ka patinig, kanang di ba? Dapat na sila bulagon, dili dapat na sila idikit. No? Sunod, ala-ala. Dahil po nung, kuanong ala-ala. Di ba, lain? So, buwagon dyan na sila. So, mga pantig ay niwalay, no? Di ba? Ang la. Bulagon dapat na sila. Ang totoo, mo gyapon na ibuwagon gyapon. Lain po tutu. Di ba? Muragunan na siya basahon. So, ang tuntuning ito ay mahalaga sa pagkilala sa kung paano hatiin ang mga salita sa Filipino, lalo na ang mga salitang may magkakasunod na pantig. Pangalawa, pagpapantig ng mga salita. Kapag may magkasunod ng katinig sa loob ng isang salita, ang una ay isinasama sa sinusundang patinig at ang ikalawa ay isinasama sa kasunod na patig. Halimbawa, aklat, atlat, espesyal, espesyal. So, for example, aklat. Ang K ay sumasama sa A at ang L ay sumasama sa A na ikalawang pantig. No? Ang espesyal. Ang S ay sumasama sa E at ang P ay sumasama sa E na ikalawang pantig. At iba pa. Ang pansit, pansit. Ang N ay sumasama sa A. Di dapat bulagon ng painsit. Diba? Lain ay basahon. So, ang N ay sumasama sa A. At ang S ay sumama sa I na ikalawang pantig. Ang ospital, ang S ay sumama sa O. At ang P ay sumama sa I na ng ikalawang pantig. So, muna siya. Bahin-bahino, no? Pila ka pantig? 1, 2, 3. Diba? Ano siya? So, nasasaklaw nito pati ang mga digrapo or dalawang magkasunod na katinig na iisang tunog ang bigkas. Gaya sa kutsun. Ang tiis ay isang digrapo man siya. No? Digrapo. Kaya ang T ay sumasama sa U. Lisod sab. Kutsun. Diba? So, bulagon siya. Ang T is sa isang digrabo, kaya ang T kay muuban sa U. Di na sila bulagon ha. Tapos ang S kay muuban sa O na ikalawang pantig. So, kung pila ka pantig po, bahinon po na nimo sila, no? Dilin dyan na nimo sila. Pwede ikuansab kanong buwag-buwagon. Dapat ang pantig na dyan ay partner na katinig. So, ang TS ay isang digrapo. Kaya ang T, muuban sa I. Tapos ang S kay muuban sa
kuan sa A na ikaduha nga pantig. Ang teacher. Ang TS ay isang digrapo, kaya ang T muuban sa I. Dayon po teaser, di ba lain? So muuban jud na sila, di na pwede bulagon. Dili pwede ang katinig walay kauban na patinig. Ang TS ay isang digrapo, kaya ang T ay sumama sa I at ang S ay sumama sa I ng ikalawang pantig. So, ang tuntuning ito ay nagbibigay liwanag kung paano natin or paano hatiin ang mga salita na may magkasunod ng katinig, kabilang ang may digrapo sa proseso ng pagpapantig. So, kung nalibog mo kung unsa na siyang digrapo, kay kombinasyon na siya sa duha ka letra na katinig ug patinig. Giuban sila para makabuo ng isang tunog o isang pantig. So kasagaran ni siya ginagamit sa Pilipino para sa mga kanang gihuram bitaw ng mga salita. For example, kanang CH, tsokolate, SH, workshop, at a sining, at ng sining, di ba? So, yan siya. Digrapo, yang pantig katinig. Next, number 3, pagpapantig ng mga salita. Ikatlo, kapag may tatlong magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay sumasama sa patinig ng sinusundang pantig at ang ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. So, halimbawa, eksperto. Ang K ug S muuban sa I. No? Di ba kabantay mo? Ang KSP, tulo sila. Magkasunod-sunod. So, bulagon dapat na sila. No? Ang dapat, duha ka kuan, ang duha ka katinig muuban sa patinig sa permerong pagpapantig. So, ang K at S kay muuban sa I, tapos ang P ug I muuban kay ikaduha man siyang patinig, no? So, muna siya. Transfer. Ang R at A, RA, sumasama sa A ng unang pantig. Dara. At ang N ay sumama sa S ng ikalawang pantig at iba pa. Transfer. Next, inspirasyon. Ang N at S, muuban jud na siya sa I. Tapos ang P, muuban sa I kay na sa ikaduha nga pantig. Kay di ba kabantay mo kuan NSP, tapos diri kay patinig, tapos diri katinig, taganing patinig. So, muna siya. Ang tuntuning ito ay nagbibigay liwanag kung paano hahatiin ng mga salita na may tatlong magkakasunod na katinig na karaniwan sa mga salitang hiram o proseso ng pagpapantig. Sa kaapat, kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay MON at ang kasunod ay alinman sa BL, BR, DR, PL at TR, ang unang katinig MON ay isinasama sa unang patinig at ang sumunod na dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na patinig. So halimbawa, kita ka ng assembly. Ang M ni uban sa A. Ang unang A ng unang pantig.
ug ang BL ni uban sa I sa ikaduhang pantig. Ang timbre, ang M ni uban sa I, no? Una sa tatlong magkakasunod ng katinig ay M o N man. So, ang N ay sumama sa I at ang DR ay sumama sa O na ikalawang pantig. Ang templo, ang M ay sumama sa I at ang PL sa O ng ikalawang pantig. Ang sentro, ang N sumama sa I dara at ang TR ay sumama sa O ng ikalawang pantig. Di ba na may TR dire o? So, ang tuntuning ito ay nagpapakita ng isang espesyal na pagtrato sa pagpapantig kapag may particular na kombinasyon ng tatlong katinig sa isang salita. Mahalaga itong tandaan para sa wastong paghahati ng mga salita, lalo ng mga hiram na salita. Ikalima, kapag may apat na magkakasunod ng katinig sa loob ng isang salita, isinasama ang unang dalawang katinig sa sinusundang patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na patinig. Halimbawa, eksplosibo. No, so, kay kuan man siya na may upat, di ba? Upat ka magkasunod na katinig. I ay ki, SPL. So, ang unang dalawang katinig na gisundan sa patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na pantig. So, for example, una man ni siya, so dapat ang KS uban sa I. Tapos ang PLO, tapos diri na dayon, pwede na dayon sila, anong bulagon man, bulagon. So, sa transplant, di ba? NSPL. Upat ka katinig. So, ubanon ang NS sa A, dili sila bulagon. Tapos ang PL sa A ni dikit. So, di ba ang tuntuning ito nagbibigay liwanag kung paano hatiin ng mga salita na may apat na magkakasunod na katinig na karaniwan sa mga salitang hiram o proseso ng pagpapantig. So, diri, kapag ang salita ay nagsisimula sa patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, aakyat, iibig, uubuhin. Nagaganap din ito kahit may panlapi ang salita. Halimbawa, maaakyat, umiibig, umuubo, no? For example, diba, aakyat. Ang unang patinig na A ang inulit. So, bulagon na sila. Bulagon tapos uulitin, no? Sila pwede isahon. Iibig, ang unang patinig na ay ang inuulit, tapos ang uyu ang inuulit. So, tulad ng sinabi ko, nangyayari din ito kahit may panlapi ang salita. So, kaning ma, umi, ug umo, kay panlapi na sila, no? So, ang ma ay panlapi at ang unang patinig na a ang inuulit. So, pwede na siya. Tapos, ang umi, panlapi lagi, at ang unang patinig na ay, umi ay, mo na siya ang ulit. Ang umuubo, ang umu, panlapi man na siya, tapos ang unang patinig na yu, mo ang balik. Ikatlo ay pantig na inuulit gihapon. Kapag nagsisimula sa kayariang kipi ang salita,
ang unang pantig lamang ang inuulit. Ulitin ko, kapag nagsisimula sa kayariang katinig-patinig ang salita, ang unang pantig lamang ang inuulit. So, for example, kapag may salita na lalakad tapos kailangan silang ipantig. So, dapat ang kipi ang salita. Ang unang pantig lamang ang inuulit. So, halimbawa, lalakad. Ang unang pantig na la ang inulit, 'di ba? Kabantay mo. Ang babalik. Ang unang pantig na ba ang inulit. Nangyayari din ito kahit may panlapi ang salitang ugat. So, maglalakad, 'di ba? Ang panlapi man siya. Tapos ang unang pantig ng salitang ugat na la ang inuulit. Pagbabalik. Pag ay isang uri ng panlapi at ang unang pantig ng salitang ugat na ba ang inulit. Kapag nagsisimula ang salita sa kambal katinig o kumpul katinig consonant cluster, ang unang katinig at patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, ipaplano, plano, transport, piprituhin. So, ang pla kay kumpul na katinig man yan, at ang PA kay katinig-patinig. Mo na siya ang kibali, ang giulit, gibalik-balik. Magta-transplant. So, ang trans kay kumpul katinig man siya, tapos ang ta kay unang katinig-patinig, mabalik jud siya. Tapos ang piprituhin, ang pri ay kumpul katinig at ang pi unang katinig at patinig ang inulit. So, nangyayari din ito or mahitabo sa ni bisan or kahit sa kaso ng hindi pa naka-re-spell na salitang banyaga. Halimbawa, magbe-blessing. So, ang ble, kumpul katinig man kay ang B, inulit. Ipaku-close. Ang CLO, kumpul katinig siya. Tapos ang KO, ang gibalik, ang inulit. Easy share. Ang siya, tara siya, makitaan man ninyo siguro. Ayun to. Ang siya, ay lahat naman siguro. Ay, dara. I-share ang siya, makitaan man ninyo. SHA, kumpul katinig na siya. So, kung malibog mo unsa ng kumpul katinig, ang kumpul katinig kay kay tumutukoy sa dalawang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang pantig. So, ang mga ito ay karaniwang matatagpuan sa unahan, gitna, at hulihan. So, for example, lagi tumutukoy sa dalawang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang pantig. For example, prinsesa, unahan, initial, gitna, eski, di ba? Una ang kumpul katinig. For example, kani. BL, CL, SH, kumpul katinig. At doon lamang nagtatapos ang aking pag-uulat at naway may naintindihan kayo sa aking report. Maraming salamat sa pakikinig.